Evening Youth Connect. Welcome to our Youth Connect party. At kanina, iba-ibang klaseng party na rin natin. May zoo party, may jungle party, may mga surgery party. Hindi, joke lang. Sige, let us all have our short prayer. Hallelujah, God. Once again, we welcome you tonight. Come, fill us and teach us with your wonderful, powerful word that will change us tonight in Jesus' name. Amen. So nasa series pa rin tayo ngayon ng prime target. Pag sinabing prime target, pag sinabing word na prime, main. Okay? Naintindihan ba natin guys? Main target. Nakapaglaro na ba kayo ng dart? Di ba ang dami mong pwedeng targetin doon? Pero meron lang bullseye. So, ibig sabihin, yun yung magandang example na prime target yon. Yun yung pinaka-tina-target natin. Halimbawa, yung sa mga boys, kung meron kayo nililigawan, make prime target kayo. hindi maraming target. May prime. Tama ba? May boy? Ramon? Hindi. Lahat tayo may mga, yun yung isang example ng prime target. Isa lang. Main lang. Pag sinabing target, yun lang ang kukunin ta-targetin mo. So, basahin natin isang magandang storya ng isang hari. Sino kaya hari na ito? 2 Chronicles 25, verse 1 to 4. Everybody, please help me read. Let's go. He reigned for 29 years in Jerusalem, and his mother's name was Jehoadan of Jerusalem. He did what was right in the sight of the Lord, only not wholeheartedly. Ulitin nga natin yon, yung verse 2. He did what was right in the sight of the Lord, only not wholeheartedly. So, ibig sabihin, ginawa niya yung nakakalugod sa Diyos, pero ano yung problem? Hindi buong puso. Okay, next. Now, read. It came about as soon as the kingdom was firmly in his grasp. So, ibig sabihin, yung kaharian niya, talagang matibay na. He killed his servants who had killed his father, the king. However, he did not put their children to death, but did as it is written in the law in the book of Moses, which the Lord commanded, saying, fathers shall not be put to death for sons, nor sons be put to death for fathers, but each shall be put to death for his own sin. Okay, next. Now, after Amaziah came from slaughtering the Edomites, so merong gera, nilabanan niya yung Edomites. Katatapos lang ng gera, umuwi na siya. Pero may bit-bit siya sa kanyang pag-uwi sa kanyang kaharian. Ano yon? He brought the gods of the sons of Seir and set them up as his gods. Then he bowed down before them and burned incense to them. So, the anger of the Lord burned against Amaziah. He sent him a prophet who said to him, why have you sought the gods of the people who have not saved their own people from your hand? Sabi ng propeta, sabi ng Diyos, bakit ka humingi ng tulong sa mga Diyos-Diyosan na hindi nga sila kayang tulungan ng mga sarili nilang mga tao? Next, as he was talking with him, the king said to him, have we appointed you to be a royal counselor? Stop! Why should you be put to death? Then the prophet stopped and said, I know that God has planned to destroy you because you have done this and have not listened to my counsel. So, summarize natin si Amaziah, nung 25 years old, naging hari.
At marami siyang ginawa. Pinapatay niya yung mga taong pumatay sa kanyang ama. Sinunod niya yung utos ng Diyos, pero hindi buong puso. Tapos nung lumaban siya sa gera, sa kanyang pag-uwi, may bit-bit siya, hindi lang yung corona ng mga kinalaban niyang hari. Bit-bit din niya yung mga Diyos-Diyosan nila. Sinet up niya yon sa kanyang bahay, lumuhod at niyukuan niya yun. At kinausap siya ng propeta ng Diyos at sinabi ng propeta, itong sabi ng Diyos, bakit mo dinala at sinamba mo yung mga hari na sila nga hindi sila kayang iligtas? At sabi ni King Amaziah, sino ka para magsalita sa akin ng ganyan? Isa ka bang royal counselor? Nakinig ba si Amaziah? Nakinig mo ba? Sabi ba niya, ay, I have sinned. Nagkasala ako. Sabi ba gano'n ni Amaziah? Hindi. Ang sabi ni Amaziah, sino nagsabi sa yung pwede kang magsalita sa akin ng ganyan? Why should you be put to death? Kasi pwede niya papatay yung propeta. Kaya sabi ng prophet, God has planned to destroy you because you have done this and have not listened to my counsel. So isang sentence na bubungad sa atin, mag-impact sa atin, itong si Amaziah, he's the king of Judah, did what was pleasing in the Lord's sight, but not wholeheartedly. Kaya ang ganda ng kanta natin kanina, no? Whole heart. Because a lot of times, we put our heart into something, but not our whole heart. Maaring half heart, 3/4, 1/2, kalahati lang. At ang hirap i-distinguish, kung andun talaga yung puso mo. Andun yung puso mo sa pag-aaral mo, sa pinili mong kurso, andun yung puso mo sa tao na yon, andun yung puso mo sa trabaho mo. Mahirap malaman Andun nga yung puso mo pero ilang porsyento ng puso mo. Dito si Amaziah, sinunod niya ang Diyos. Lahat ng mga utos ng Diyos, yung iba ginawa niya, yung iba sinunod niya, ginawa niya yung mga kalugod-lugod, pero in the Bible, sabi, not wholeheartedly. So ito yung tanong ko, are we living in the generation that loves God but not wholeheartedly? Can I say that I love God with my whole heart? Or can I say na I'm working this job, I'm doing my homework with my whole heart in it? Am I obeying God with my whole heart? Wholehearted ka ba sa Diyos? Sige, unahin mo natin ang ating spiritual life. Handa ba tayong sumunod sa utos ng Diyos o pili lang? So dito natin makita the danger of not being wholehearted. Nag-reflect sa buhay ni Amaziah, mahal niya si God, sumusunod siya kay God, at pinapaluguran niya si God. Pero nung nakakita siya ng ibang Diyos-Diyosan, ay bitbitin ko nga to. Hindi niya binaon at pinasalubong sa tao. Inangkin niya, sinamba niya, niyukuran niya. Ginawa niya ring Diyos. So sa madaling salita, maaaring hindi niya tinanggi ang Diyos, pinagsabay niya. May kahati ang Diyos sa puso niya. At alam niyo ba, God is, nabasa natin to sa Exodus, that God is a jealous God. And sa isip natin, jealousy, parang masamang katangian yan. Pero in some other aspect, ang jealousy is a positive thing. Halimbawa, darating sa time, magkakaroon ng love life kayo, kaya may love life na kayo. Gusto nyo ba yung kapartner nyo? Half-hearted lang sa inyo, mahal ka niya ng kalahati lang, hindi buong puso. Gusto niyo po ba yon? Hindi, di ba? So may tamang lugar at panahon ng selos, di ba? Lalo na pag nakikita mo, may kalahati pala sa puso niya na iba ang umaangkin. Hindi ko sinasabi na tao lang. Dahil maaari, hindi lang naman tao ang nag-occupy sa iba niyang puso o kakompetensya mo. Marami. Halimbawa, games, di ba? Sino rito yung may jowa, tapos napag-aawayan nila yung time. Si Ramon, mukhang nakaka-relate Pag-aawayan nila yung mga hobbies. Parang may kakompetensya sa puso.
na gusto ng partner na buo sanang maibigay sa kanya, kaso hati-hati. O kaya, type ka niya, mahal ka niya, pero hindi lang pala ikaw ang mahal niya. Uy. Uy. Di ba? Yun ang mahirap doon. Mahal ka niya, mahal na mahal kita, pero meron din pala siyang mahal ng iba. Meron pa tayong dyan picture ng isang puso. Hindi pa ako nakita ng puso eh. Sa video pa lang. Iba yung physical heart sa alam nating heart. O halimbawa, yan yung whole heart. Buo, di ba? Tama? Yan ang sinasabi ng Panginoon na sumusunod ka ng buong puso mo. Pero may mga pagkakataon pala na akala natin wholehearted tayo, pero hindi pala. May ibang nag-occupy sa ibang puso natin. Yung puti na yan, maaari wrong hobbies. Yung puti na yan, maaari kakumpetensya nung kalahati. So, Mazaya, kung wholehearted siya, maaari, pag nakita niya yung Diyos-Diyosan, hindi niya kukunin yun. Bakit? Ba't ko kailangan ng Diyos-Diyosan? May Diyos na ako. Ba't ko kailangan bit-bitin yun? Yung Diyos ko, binibit-bit ako. Hindi siya buong puso Bakante yung kalahati Kaya pinunan niya ito ng iba pang mga Diyos-Diyosan. So, nakita natin storya, akala natin, hindi ko yan gagawin. Dahil wala naman akong rebulto sa bahay o kaya Diyos-Diyosan na niyuyukuan. Pero kung titingnan natin sa panahon natin ngayon, may mga Diyos-Diyosan tayo. Hindi man tayo literal na yumuyuko, pero umaagaw na sa dapat ay pagmamayari ng Diyos. God is jealous with our whole heart. Kung kayo nga tatanungin ko, alam ba, Micah, pag nagkasawa ka, gusto mo ba buong puso kang mahal? Yes, di ba? Ayaw mo na, wala man siyang ibang mahal, pero tinatabi niya yung kalahati para, malay mo, in the future, gusto mo ba yon? Half-hearted? Ayaw, wag na lang, di ba? Gusto niyo ba yun, ladies? Okay lang sa inyo, basta may magmahal, kahit kalahati lang. Kalahating katawan. Di ba? It's either mahalin kayo ng buong buo o wag na lang. Tama? Because you deserve. Sasabihin nyo, unfair, babae lang. O sige, lalaki. Okay ba sa inyo, mahalin kayo ng... wala pa nga hindi pa tapos. Pero si Dexter, hindi niya na matanggap na kalahati ng pagmamahal kahit... Hindi, meron ka nang pagmamahal matatanggap Hindi ka pa kontento sa kalahati, Dexter. So see, even each one of us like that. Why? Half-hearted makes us prone to other loves. Pagiging kalahati ang puso mo, katulad ni Amazaya, prone tayo magmahal ng mga hindi dapat mahalin at yakapin. Half-hearted can make us unfaithful. Half-hearted is a sign of disloyalty and distrust to God. Unahin muna natin ang ating spiritual walk. Kapag hindi natin mabigay ang buong puso natin sa Diyos, ito ay pagpapakita ng disloyalty. Katulad ni Amazaya, mahal siya ang Diyos, naglilingkod siya sa Diyos, pero nagpakita siya ng disloyalty dahil sumamba rin siya sa iba't ibang Diyos. Di ba sabi sa Bible, worship God and serve Him alone. Sinabi ba ng Diyos, okay, you worship me, I don't care if you worship other gods. Hindi. Jealous siya. Ako lang ang iyong sasambahin. Kaya pag kalahati ang puso mo, nagpapakita ito ng disloyal ka. Kung halimbawa, meron ako narinig dati, nagsisimba sa Christian, nagsisimba sa ibang religion, meron din siya ibang religion, para sa kanya sigurista yun. Pero para sa akin, siya yung unang-unang hindi sigurado. Dahil hindi niya nga kayang ibigay yung buong loyalty niya sa iisang paniniwala. At kung may mga Diyos-Diyosan man, may Diyos sa, ma-turn off sa kanya. Na ano ba talaga? Sino ba talaga ang Diyos mo? Half-hearted is a sign of distrust. Ibig sabihin, wala yung pagtitiwala mo sa tao na yon. O kaya, di ba, minsan nagsa-second parang confirmation sa mga bagay-bagay kapag meron kang kapartner, ibig sabihin, nagpapakita yun ng hindi ka talaga nagtitiwala. So, yan ang danger ng hindi tayo wholehearted.
Dahil si Amaziah, hindi siya wholehearted because Amaziah was not wholehearted. He was distracted to other gods. Because Amaziah stopped serving God wholeheartedly, God's protection was removed. And because God's protection was removed, he became defeated. Nag-uugnayan yan eh. Hindi siya buong puso. Dahil hindi siya buong puso, nagkaroon siya ng pagnanasa doon sa ibang Diyos-Diyosan. Dahil hindi na siya buong puso sa Diyos, nawala na yung protection ng Diyos sa kanya. At dahil nawala na yung protection ng Diyos sa kanya, naging prone siya sa defeat. Na imbis na lagi siyang nananalo sa gera, natatalo na siya. Hindi, alam niyo ang Panginoon, walang question yan kung mahal ka ng Diyos eh. Kahit yung ibang mga tao na they're going through crisis, they're going through sin, there's no question that God loves them. Para lang siyang nasa circle eh. Ang circle, yun yung pagmamahal ng Diyos. Walang question yan. Pero minsan, hindi na natin nararamdaman ng Diyos kasi tayo ang umaalis sa circle ng Diyos. Hindi dahil hindi ka na mahal ng Diyos, kundi ikaw yung umalis. Parang yung prodigal son. Mahal ng ama yung anak niya, pero ba't napariwara yung isa niyang anak? Kumakain na lang ng kanin baboy. Dahil ba hindi na siya mahal? Hindi. Kasi siya yung umalis. So, gano'n nangyari kay Amaziah. Gusto siyang protektahan ng Diyos. Gusto siyang ipagtagumpay, ipanalo ng Diyos. Pero si Amaziah yung gumawa ng mga aksyon, tsaka sanhi, kung bakit nawala yung protection ng Diyos sa kanya. Naintindihan po natin? It is Amaziah who get himself away from God's circle. So ngayon, nakita natin ano yung sabihin ng half-hearted. Hindi pala maganda na kapag may ginagawa ka sa trabaho mo or sa pag-aaral mo na half-hearted ka kasi pwede siyang maagaw ng ibang atensyon, hindi mo magagawa ng productive yung mga ginagawa mo at lalo tigit sa Diyos. There's a danger in being half-hearted. Pero ano yung ibig sabihin naman ng wholehearted? Kasi hindi natin ma-distinguish eh. Hindi ko alam kung wholehearted ba ako kay God eh. Masasabi ko bang wholehearted ako kay God pag na-perfect ko yung attendance ko? Pag hindi ako naka-absent? Yan ba yung basehan? So, tingnan natin yung mga factors para malaman natin kung 50% ba tayo sa Diyos o 90% lang o 100% sa Diyos. Okay? So, wholehearted means you are ready to take God's no for an answer. Yung mga taong half-hearted, sinasabi nila kay God, Lord, I'm gonna love you and serve you and worship you if you do this to me. Pero pag hindi natupad yung mga panalangin ko, makikita mo, mararamdaman mo, Lord, yung panghihina ko at panlalamig ko. So yun ay simbolismo at senyales ng half-hearted ka dahil binibigyan mo ng kondisyon ang Diyos na ang Diyos nga, walang kondisyon ang pagmamahal niya sa'yo. Pero ikaw, yung paglilingkod mo, pagmamahal mo, ay mayroon palang kondisyon na minsan hindi mo alam, nalalaman mo lang yan kapag hindi tinugon ng Diyos ang panalangin mo at may nagbabago na sa'yo sa pagtingin mo sa Diyos. Sometimes God puts us to crisis. God allows problem. God says no. And we thought we're whole heart. Pero parang, what's the point of serving God? And then you realize, kaya lang pala ako nagsaserve kay God kasi may inaantay ako sa Kanya. Ngayon, hindi niya binigay. Nawalan na yung gana ko. So, wholehearted means you are ready to take God's no for an answer. And it's hard, right? We want answered prayers, tama? Pero, no is also an answer. So, that's an answered prayer. And magbabago ba yung pagtingin natin sa Diyos? Questionin ba natin ang pagmamahal ng Diyos? And there are times we go through that. Sino rito yung dumating sa punto na na-question niya ang Diyos, ang existence ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos? So wala, ako lang. So hindi ba kayo dumadaan sa ganon? Minsan kasi kapag dumadaan tayo sa ganon, it strengthens our faith kasi we get to see the reality of our hearts and we get to see and experience the reality of God. Hindi tayo tao kung wala tayong ganong mga waves. Pero dadating yung point, di ba, na kapag na-convict ka, kapag na-realize mo, kahit
mali at kahit hindi maganda yung nangyari sa buhay mo, andiyan ka pa rin, papatuloy. Na parang hindi siya biglaan eh. Parang may mga time, nagpapakita ka sa Diyos, na-active ka, at may mga time na kailangan mong kalad ka rin yung sarili mo. 'Di ba? Para humarap ka sa Diyos. Nagpapakita ka ng pagiging tao because you have emotions and nakaramdam ka ng grief sa mga sitwasyon sa buhay mo, pero andun pa rin yung whole heart mo na kahit mahirap, Lord, I'm still here. Like what happened to Job? Si Job ba? Never nag-question. Basahin natin yung buong Job. Napakarami nun. Ang dami niyang mga sinabi. Tanong. May mga nagtanong na ba sa Diyos? Okay. Si David, di ba dumating yung time na why? Kahit si Jesus, why have you forsaken me? Nung nasa cross na siya. Because all of us, hindi natin maintindihan yung ganong bagay. Pero nag-backslide ba sila? No. Na-strengthen yung kanilang faith kasi naiintindihan nila all along the way. Are you ready to take God's no as an answer? Okay, be ready. That's wholehearted means on fire for the Lord. On fire. Maalab ka sa Diyos. Alam niyo ba, may sinabi ang Diyos sa pahayag na sabi ng Diyos, alam mo, kung di ka lang din magiging mainit, huwag ka na maging maligamgam. Manlamig ka na lang. Kasi, hindi ko maintindihan eh, sabi ng Diyos. Kung hindi mo kaya maging mainit, I wish, let's read this. I know your deeds. You are neither cold nor hot. I wish that you were cold or hot. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I will vomit you out of my mouth. It looks harsh, di ba? Lord, susuka mo kami. Pero sabi ng Diyos, dinedemand niya at dinedesire niya yung alab at init mo. Muli, ilagay natin ating sarili sa isang relasyon. Kung hindi tayo kayang mahalin ng buong buo, ano sasabihin natin? Huwag na lang. Punta ka na lang sa mahal mo talaga. Para malaya tayo parehas, di ba? Hindi tayo nasasaktan, hindi tayo nagtitiis sa kalahating pagmamahalan. And ganun, alam niyo si Lord, may emotions si God. God is the author of emotions. So God has love, God has hatred, God has feelings. That is why God desires our whole heart. Kasi, one day, God may make us feel how He is feeling. Marami akong narinig ng kwentong ganyan. Lord, ba't mo ako pinadaan dito na grabe yung nararamdaman ko? At sabi ng Diyos, para maramdaman mo na yan din nararamdaman ko. And then we will change. God doesn't like kapag salawahan tayo or hindi natin maintindihan kung saan ba talaga tayo. Magiging maalab ba tayo sa Diyos o hindi? At sabi nga ng Diyos, no, hindi maganda yung maligamgam. It's either cold ka na lang or hot. Do you want a cold lover? Cold treatment? Do you want that? No, di ba? Anong sinesend niya? Mixed signal, confusion. Parang naiwang ka sa air, hindi mo naintindihan bakit isang araw, ginost ka na lang. Uy. Pero alam niyo ba na ganyan ang nararamdaman ng Diyos? Kaya kung sino man yung mga nag-ghost dito, baka kasi gino-ghost nyo si God. Ang ghost lang na tinatanggap ng Diyos ay Holy Ghost. Pero hindi ang human ghost. Magbigay nga tayo ng mga halimbawa, paano natin masabing umaapoy tayo sa Diyos, nag-aalab tayo sa Diyos. Kasi dapat makikita yan sa maliliit na bagay. Halimbawa, may mga gawain, inaatinan tayo, hanggat kaya natin, nakakapunta tayo ng on time. Yan yung parang sa tingin kong mga maliliit na bagay na kung kaya mong gawin kumbaga nasa posisyon kang kaya mo siyang gawin, we can do that. Pero syempre, may mga pagkakataon na may mga exemptions, di ba? May valid reasons na hindi mo talaga magawa, pero gustong-gusto mo. Hindi mo lang magawa. Pero ang sinasabi ko is, nandun ka sa posisyon na kaya mong gawin, pero hindi natin ginagawa. Yung mga maliit na bagay, yung pagpapakita mo at pagpunta mo sa mga gawain na nasa oras ka, kasi kaya naman natin gawin sa iba yan, di ba? Kaya natin gawin sa trabaho, kaya natin gawin sa eskwelahan. Kasi pag hindi natin ginawa,
mamamarkahan tayo. So kaya rin natin siya gawin sa Diyos sa mga pagkakataon na maluwag at andun tayo sa posisyon na kaya natin yung gawin. So give another example na it is a symbol that I'm on fire for God. Sige. Praying without ceasing. Hindi ka lang magpe-pray pag may problema ka. Magpe-pray ka sa bawat pagkakataon. Masaya, mahirap, masarap ang nararamdaman o masakit. Pray lang ng pray. Anything, anybody. Paano mo masasabing on fire ka? O yun, kapag nararamdaman mo na sobrang sipag ni Dexter mag-map, parang tas kumakanta ka na sa map, parang tinatawag na ako sa ministry. Ibig sabihin, parang andun ka na sa posisyon na yung paglilingkod mo, gagawin mo na talagang solid kasi tinatawag ka na ng Diyos na Dexter. Parang boses lang ni Kuya, Dexter, punta ka sa confession room. Dexter, maglilingkod ka sa Diyos. Okay? So, i-take note natin yan. Ano pa yung mga signals na masasabi mong on fire ako kay God? Kasing hirap eh. Parang, ano ba to physical? Aapoyan ko sarili ko? O paano masabihin literal, spiritual sense na I'm on fire for God? I'm burning. I'm passionate. Ha! Wah! yung ganon na, paano yon? Pag na-assign, ano gagawin, Arlo? Nag-yes, yun. O, ikaw sa ano, Ayan na. I-assign na natin. So, hanggat kaya, di ba? Yes, di ba? Yes, I'm gonna do that. Kasi paglilingkod. Anybody? Sige, dito sa side na to. Mga sign na on fire ako kay God. Para malaman natin, di ba? Kung ako ba on fire, nagagawa ko ba yung sinabi nila Randy, nila Dexter, nila Arlo. Sige, Sarah, tsaka. Okay. Alright, yung na lumalalim mo, tsaka humahaba, sabik, uhaw. Yun din po, same answer. Okay, nice. Galing ni Jomer. Okay. Yung lahat ng sagot nyo, yun yung sagot ni Jomer. So, tingnan natin sarili natin, nagagawa ko ba yun? Am I praying without ceasing? Do I felt God is calling me? And when God calls me, am I ready to say yes? At sa mga personal devotion, kasi pa pwedeng masipag tayo sa ministry, pero personal devotion, lumalalim pa ba ako? O one chapter a day, parang magawa lang kasi napasok ko na to eh. Yung pagiging Kristiyano. Or parang uhaw ka sa Diyos yan. Another meaning ng wholehearted, yung wala tayong ibang dahilan kung ba't tayo naglilingkod sa Diyos. No other reason as to why we serve God. Yan, mahirap yan kasi minsan nababalutan yan eh. Nababalutan yan eh. Naakala mo nagsaserve ka kay God, pero meron pala kang motibo. Halimbawa, papasukin mo yung ministry na to kasi andun yung crush mo. Uy. O kaya, andun yung paglilingkod mo sa Diyos kasi nagpapabango ka na I can do that. Kaya ko yung gawin. Ano pa? Ano pa yung mga dahilan? Bukod sa pagmamahal mo sa Diyos na may mga nakadikit na kaya ka naglilingkod sa Diyos. Kasi may kaibigan. Okay? Hindi, eto yun. Hindi ko na sinasabing mali yun. Pero paano? Kung halimbawa, lumipat ng ibang ministry si Crush, lilipat ka na din. So, ibig sabihin, kasi yung pag ganun yung mga reasons natin, darating yung time, hindi kasi solid yung ganong reasons eh. Darating yung time, masishake yung ganong bagay. Anong gagawin mo? Magsuserve ka pa rin ba kay God pag nawalan ka na ng dahilan? Mag-serve ka lang dahil mahal mo ang Diyos, sapat na ba yun o hindi pa sapat? Kasi I believe darating tayo sa time that all of us will be tested. And then marirealize natin na I love God, I serve God, pero may mga nakakabit na iba pang dahilan na gustong tanggalin ng Diyos at gusto sabihin ng Diyos, will you serve me? For me? Alone? Without any other motives? Can you do that? To test our love, to test our obedience, our loyalty. All of us will go through that.
Hindi dahil inaaway tayo ng Diyos, kundi dahil, anak, hindi mo nakita yan, pero nakikita ko yan. And I love you. I want to purify your service para yung service mo maging mabangong insenso. Tulad ni Amaziah na nagbe-burn siya ng incense. Our ministry, burn incense to God. Pero a lot of times yung naaamoy ng Diyos na, ang dami Ang daming nakakabit na mga amoy na maging dalisay lang. Tama po ba? Another thing, pagiging wholehearted mo is you love what God loves. But doesn't end there. You hate what God hates. God is love. But it doesn't end there. Do you know God also has hatred? And alam nyo ba na ang hatred is a good thing? Kasi kung walang hatred, hindi natin madidistinguish kung ito ay white, black, mabuti, masama, just or unjust, righteous or unrighteous, good people or wicked people. At tama lang na may mga hatred. Kasi kung hindi, papahintulutan lahat yan, pati yung kasamaan, magsasama-sama na. Pero buti na lang, may mga batas. Dahil yung batas na yun, kahit sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa, yung mga batas na yun, pinapakita doon yung standard na this is what is good and this is what is bad. At kapag ginawa mo itong bad, ito yung mga nakaparatang na parusa. Hindi pwedeng gawin yung mga ganitong bagay na masasama. Kahit yung mga judge and even police and other people, they know. And we should know also what is good and what is right. Kaya nga God, meron siyang mga gusto at meron siyang mga ayaw. Mahal niya ang lahat. Mahal din ba niya? Kapag gusto rin ba niya kapag nagsisinungaling? Gusto rin ba niya kapag may pumapatay? Gusto rin ba niya pag may nangangalon niya? Sige, tanggalan natin ng Diyos ng hatred. Tanggalin natin na wala siyang kinagagalit. Nakasmile lang si God. At mahal niya lahat. Ano mangyari sa mundo? Kung walang ganong bagay, walang justice. Walang magtatanggol. Kasi pwede nga lahat Mahal ng Diyos ang lahat ng mga gawain sa mundo. What do you think will happen? Chaotic, bloody, violent. Kaya buti na lang, there's something God hates. And that God hates wickedness. Now one day, I will repay, di ba? Yung si Lord, may vengeance siya. Nagpapatawad ang Diyos. Napakamahabagin ng Diyos, pero nararapat lang na meron siyang vengeance, lalo na yung mga inosente na namamatay, inosenteng nadadamay. Hindi ba kayo parang kumukurot yung dibdib nyo na hindi nyo alam paano mapaglalaban, pagtatanggol yung mga hindi kaya magsalita for themselves? Alam nyo, nagngingit-ngit ng Diyos. One day, sabi ng Diyos, anak, I'm gonna fight for you. I will take vengeance dahil hindi tama yung nangyari. Romans 12 verse 9. Don't just pretend to love others. Really love them. Hate what is wrong. Hold tightly to what is good. Kasi minsan tayo mga Kristiyano, grabe yung pagmamahal natin. Pero pag may mga wrong, hindi natin kaya magpakita ng hatred. Hindi ko sinasabi yung tao, God doesn't hate people. God loves people. Do you believe that? What do you think God hates? Ideas that are wrong, concepts that are wrong, doings, works, and actions that are wrong, that are sins. Yun yung mga hate ng Diyos. Kaya ilagay natin sa lugar yung sarili natin dahil may mga time baka mapunta tayo sa pag-hate na sa tao. God loves people. God died for us all. Kahit sino man, puti, maitim, may buhok, wala. Lahat ng tao namatay ang Diyos para sa kanila. Ang ayaw ng Diyos is yung mga naiisip nila, mga ginagawa nila sa kanilang sarili, sa ibang tao. Yun yung kinaiinis ng Diyos. So what do you think are the things that God hates? Mag-enumerate nga tayo. Dapat kahit pa paano, meron tayong idea na God hates sin. Generalize ni Sam. Okay, sige. Magana tayo. Magkaroon tayo ng enumeration. Ano yung mga sa tingin nyong ayaw ng Diyos? Kinamumuhian niya. Lying. Laziness. Kahit nanay natin, hindi matutuwa. Lalo ng Diyos sa tamad. Ano pa? Sa tingin mong galit ang Diyos. Ayaw ng Diyos.
Duwag. Okay. Ayaw ng Diyos ng duwag. Galit ng Diyos sa duwag. Okay. Oo, kasi sasabihin ka, papalakasan ng Diyos na kasi hindi. Pag duwag ka, may mararating ka ba? Wala kang mararating. Kaya, darating ang time na, i-overcome natin yan. Ako, matindi yung, minsan panic attack ko, anxiety. And I have the best experience when we went to our anniversary trip kasi it's my husband's idea. Pangarap niya yun yung mag-free diving. Ako pag nakita ng tubig, Google Map, tubig, dark, blue water, ayoko na. Natatakot ako. Pero, alam mo yun, syempre, gusto mong pasayahin yung asawa mo. Susuportahan mo siya sa mga gusto niyang gawin. Kahit sa isip mo, habang dinadala ka na sa malalim, pambihira naman. Ayoko tong gawin Pero, nandun ka na ang nagpalakas sa akin is, sa isip ko, wala na akong choice Kailangan ko itong gawin. Tingnan natin, nandun na may mga safety rescue naman doon Kahit ang dami kong naiisip, kahit na makatingin ka sa walang, parang blue lang. May mga na-imagine ako ng pating, bahala na! Kasi walang mangyari pag natakot tayo. Pero pag nilabanan mo yung takot mo, kumalma ka, maraming mga magagandang experiences. What are the things God hates? Pagpatay. Do you think God loves violence? Ang mga nakaisip lang naman ng gera na yan, tao Hindi naman ng Diyos Minsan nga iniisip ko, Lord, kalooban niyo ba na yung mga hari, nagpapatayan? Pero naisip ko, may free will yung tao, naisip nila yun yung gusto nilang gawin. Ang Diyos, pag ini-involve natin sa Diyos, tinutulungan tayo ng Diyos, binibigyan niya tayo ng karunungan, pero wala sa isip niya yung mga pag-ano sa kapwa. Although may vengeance siya, biruin mo naman kasi yung ginawa ng masama, pumapatay ng inosente, sino ba naman talagang hindi magagalit, di po ba? Nagawa na ba kayo ng injustice? Nagawa na kayo, halimbawa, nanakawan na kayo ng bata kayo, ng kung ano-ano, color pencil, or kung nanakawan kayo ng halik. Basta nagawan kayo ng injustice, nanggigigil kayo dahil walang nagtatanggol sa inyo. O anything, wala na. Loving what God loves, hating what God hates. And lastly, wholehearted means active pursuit of God. Hinahabol mo ang Diyos. Kaya palagi kong hinahalin tulad to sa relationship. Parang sa mga lalaki. Ano ibig sabihin ng active pursuit? Nililigawan mo, di ba? Will you take no for an answer? Di ba? Hindi kayo papayag. Anong gagawin nyo? Dadalhan nyo pa ng kung ano-ano. I-treat nyo yung pamilya. Para lang makuha mo yung puso niya. Para mapanalo yung puso niya. Ganon ba kayo guys kapag nagmahal? Isang chat lang na pwede ba kitang ligawan? Tapos pag nireplyan kayo na hindi, ano sasabihin nyo? Okay, bye. Or nasa active pursuit kayo. Talagang lahat tatahakin nyo para lang mapanalo yung puso niya. Sino ba nakarans manligaw? Ikaw, Nelmar, nanligaw ka na ba? Okay. Pinupursu mo ba yung puso? Okay. So, ano yung mga paraan na you actively pursue? Ano yung ginawa mo? Di ba, hinaranahan mo si Mira? Okay. O, di ba? Parang, hindi mo naman to gagawin kung kani-kanino. Tsaka baka nahihiya ka. Pero para mapanalo mo, masungkit mo yung puso ni Mira, lahat gagawin mo. Kuya RJ, yun! Mga active pursuit. Any wonderful thing na ginawa mo na para sa'yo, you actively pursue. Flowers, what? Ha? Good deeds. Good deeds, okay, nice. Mga, okay, good deal. Ayan, si Jacob, ano yung ginawa mo na para sa'yo? Nasa active pursuit ka, na pinupursu ko to. Ha? Namanhikan. Uy! Parang wala akong balita. Nasa pamamanhikan stage na pala kayo? Parang ngayon
ko lang narinig yun. Mukhang malapit na tayo kasal to namanhikan na eh. Hinarap mo yung pamilya. Yun. Madali bang humarap sa pamilya? Hindi, diba? So you are actively pursuing para lang masungkit mo yung puso. So ito naman, nagagawa natin siya sa... Ano yun? Inalipin mo? Na-joke lang. Inalipin ka. Anong ginawa mo, Jeremiah? Mukhang may gusto kang sabihin. Niligawan mo din yung mga magulang. O Mark, anong ginawa mo na you actively pursue? Na hindi mo to kayang gawin na ikaw lang. Pero dahil mahal mo yung tao, ginawa mo. Ayun, ano nga? Pinuntan mo ka. Okay, hindi naman niya gagawin yan kung kani-kanina lang. Pero dahil gusto mo masungkit ang puso, gagawin mo. Ay, gusto mo din? Mamaya, ba matawag ka? Okay, so yan. Bata pa kayo guys, sabay ganun eh. So ngayon, kaya ako inaano yan kasi nangyayari talaga yung ganyang bagay. We pursue people, we pursue their hearts. Yung example na yan is best kung ilalagay natin sa spiritual na how can I say I'm actively pursuing the heart of God. I'm winning the heart of God. How? In 1 Timothy 6 verse 11, but you, Timothy, are a man of God. So run from all these evil things. Pursue righteousness, godly life, along with faith, love, perseverance, and gentleness. Kaya natin gawin sa tao yan pag gusto natin, pag mahal natin. Mahal ba natin at gusto ba natin ng Diyos? Amen. And how? How do we pursue God? How can you say that you are pursuing God? Babe, how can you say you're pursuing God? Sinusunod mo. Di ba pag sa babae, kahit susundin mo, saan mo gusto kumain. Pag narinig mo ramen, sa isip mo, ramen na naman. Sige na nga. Sunod ka ng sunod. Bakit? Kasi gusto mong maipanalo. So tama sinabi ni Dave, you are following God. Yun yung ibig sabihin na actively pinupursu mo si God. A last answer. Paano masabing you are pursuing the heart of God? Sige. Gusto mo pa siyang makilala. Kasi di ba minsan, ang Panginoon, konti lang yung alam natin sa Kanya dahil kailan lang natin siya nakilala. Pero gusto niyo ba hanggang kamatayan, yun lang yung pagkilala niyo sa Diyos? O gusto niyo pang lumalim? Lumalim? Yes. So yun yung ibig sabihin na you actively pursue God. So let us summarize this. Wholehearted means you are ready to take God's no for an answer. On fire. And no other reasons why you serve God, but because you just love God. You love what He loves, you hate what He hates, and you actively pursue God. So let us pray. Lord, may we not be like Amaziah who did what was pleasing in your sight, but not wholeheartedly. We can do that, pero nakita namin as we run through the story, there's a danger in that. Dahil baka magkaroon ng ma-occupy ang kabilang puso namin ng mga maling gawain ng ibang Diyos-Diyosan at ayaw nyo nun. Nakita namin, Lord, kaduluduluhan, hindi na siya handang magpakorek, hindi na po siya humingi ng tawad, naging matigas na siya sa desisyon niya, naging mayabang na siya, and at the end, he was defeated. Unlike David, when he was found out in his sin, he repented. He accepted the consequence. He was ready to take no for an answer, lalo na nung hinihiling niyang mabuhay yung kanyang sanggol. Pero hindi na buhay. And he was ready. He didn't say, ay, si Lord, hindi man tinutugon ng panalangin ko. Sabi niya, God took the life away. He got up. He ate. He went to the temple and worshiped. Tinanggap niya kahit may mga answers kang no. He was wholehearted. Help us to become like David, not like Amaziah. Help us, Lord,
makita namin yung mga area sa puso namin na hindi pala kami wholehearted, makonvict kami at maging handa kami, Panginoon, i-surrender yun. Because like the song, we want to worship and love you with our whole heart. You deserve our whole heart. And you only want, Lord, to protect us and to give us what is good and to give us victory. So help us, Lord, to love you wholeheartedly, to repent from all our sins, to remove ourselves from all other competitors, to love you, serve you, worship you alone. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. All right. Thank you, guys. So we have our reflection here.